Mag-apply ka kaya ng trabaho? Ayoko nga. May trabaho ka naman, pahihirapan mo pa ako. Ano naman mahirap dun? Papasok ka lang naman, tuturuan ka naman nila ng gagawin mo. Siguro naman, hindi ka dun magbubuhat ng mabibigat, no? Kahit na, ayoko nga. Paano na yung mga anak natin yan? Nakita mo na, hindi ko nga gaanong maigalaw ang tuhod ko. Lalo na kapag ganito na sumasakit. E di, nahirapan lang ako doon. Bakit mo ba ako pinipilit magtrabaho? Hindi mo na ba kayang puna ng pagiging padre di pamilya? Ha? Para lang dagdag sa kita natin dito sa bahay. Lalo na yung mga anak natin, nag-aaral na lahat. Pataas ng pataas ang bills, yung mga bilihin, ganun din. Eh sino mag-aalaga sa mga bata, ha? Kaya nga ayoko magtrabaho dahil kailangan ako ng mga anak natin. Hindi mo rin naman sila naaalagaan eh. Kapag may trabaho ka na, saka natin naayusin lahat yan. Kung anong kakainin nila, kung anong kailangan kapag nasa bahay lang sila. Nandyan naman yung ate nila eh. Ay basta, ayoko magtrabaho. Babae ako, misis mo ko. Dapat nasa bahay lang ako. Housewife. Kapag ba ang isang asawang babae ay hindi na pinagtrabaho ng asawa, kailangan na niya bang maging tambay lang? Dahil yon ang laging tanong ni Gary sa kanyang asawa, na walang ibang ginagawa kahit sa loob ng bahay. Kahit na maging responsable na lang sa sarili niyang pamilya. Ano kaya ang gagawin ni Gary para magbago ang kanyang tambay na asawa? Nak, nasan ang mama nyo? Bakit wala pang pagkain? Kakauwi ko lang po galing school pa. Hindi ko pa po nakikita si Mama. Magsasaing pa lang po ako. Hindi pa po ata kumakain tong mga bata na to, oh. Ay, kumain na raw po sila doon kina Lola Luisa. Ha? Bakit nagpunta na naman sila doon? Nakakahiya naman. Baka naman isipin ni na ante na wala akong naipapakain sa pamilya ko. Hanapin mo nga mama mo. Ako na dyan. Sabihin mo umuwi na. Dapat po kasi naaway niyo si Mama eh. Hindi yung ang aga-aga umaalis sa bahay. Nakikipagchismisan lang naman siya eh. Kung hindi naman, nagbibingo o tong eats. Basta hanapin mo na muna. Bilisan mo na. Wala na rin pala tayong bigas oh. Bumili ka kahit mga 2 kilo ha. Bukas na ako bibili ng kalahating kaban. Nakasimangot si Clarissa habang sinusunod ang utos ng kanyang ama. Simula pa noon, ganun na ang kanilang ina. Kahit noong bata pa lang si Clarissa. Bilang panganay, siya ang palaging inaasahan sa bahay nila. Wala naman yung problema kung talagang gusto lang ng kanyang ina na matuto siya sa gawaing bahay. Pero simula rin nung natuto siya, mas lumala ang pagiging tambay ng ina. Minsan, maagang nagigising si Emelda. Hindi para asikasuhin ng mga anak niya, kundi para mauna makipagchismisan sa ibang tao. Tila ba nasanay na siyang ganon ang gagawin niya araw-araw. Pinagsasabihan naman siya ng asawa niya pero wala itong magawa para pigilan siya. Isang araw, walang pasok sa paaralan sina Clarissa. Nasa bahay lang siya, kasama ang 2 niyang nakababatang kapatid. Buong umaga, wala ang kanilang ina. Umuwi lang ito ng tanghali para kumain. Ma, dahan-dahan po. Baka mabulunan ka niyan. May laro pa kasi kami mamaya. May mga dayo maglalaro ng bingo. Ma, may nakita po akong hiring dun sa palengke. Hindi po siya yung palengke talaga ha. Dun po siya sa may unahan. Alam niyo po yung bilihan ng mga Avon? Ganon? Oh, ano gagawin ko? Paabot nga ng tubig. Baka lang naman po gusto niyo mag-apply dun. Hindi naman po ata ganun kahirap ang ginagawa dun eh. Magbabantay lang kayo. Kung may bibili po, edi pagbibentahan niyo po. Eh bakit naman ako magtatrabaho? Eh may trabaho naman ng papa nyo. Hindi po, kung trip nyo lang po. Kasi sayang naman po kung lagi rin naman po kayong nasa labas. Alam mo nak, kapag may asawa ka na, dapat ang pipiliin mong asawa, hindi ka hahayaan na magtrabaho. Saka noon pa man ayaw na ng papa nyo na magtrabaho ko. Nung kinasal kami, ang sabi niya sa bahay lang ako. Mag-aasikaso ng pamilya namin. Di mo naman kami inaasikaso. Anong sabi mo? Bakit ba bumubulong ka dyan? Ang sabi ko po, sayang naman yon. Dagdag kita rin po yun para sa pamilya natin eh. Hayaan mo na yung ibang tao ang kumuha ng trabaho na yun. Yung mas nangangailangan. Hindi ko na kailangan magtrabaho. Sige na, tapos na akong kumain.
Aalis na ako ha. Ay, teka. Magsusugal pala ako. Malas kapag aalis na may kumakain pa. Ikutin niyo yung plato niyo para hindi ako malasin. Si Clarissa na lamang ang nagsasawa sa ganong senaryo nila araw-araw. Umuuwi lang ang kanilang ina kapag nagugutom na ito at nagmamadali ring umalis. Alam ng dalagita kung gaano kahirap ang buhay. Kaya kung ganon lagi ang kanilang ina, baka mas lalo silang hindi makaahon. Isang araw, si Gary naman ang walang pasok sa trabaho. Maaga siyang nagising dahil siya ang mag-aasikaso ng pagkain ng mga anak nila. Maaga ring nagising ang asawa niya pero nakatambay lang si Emelda sa sala. Nanonood at tumatawa. Han, bili ka nga muna ng mantika. Mamaya na. Puro ka naman mamaya na. Magluluto nga ako. Anong oras na oh? Mamaya niyan, gigising na mga anak natin. Para nga mahanda ako na pati babaunin nila. Ano ba yan? Ang aga-aga pa palalabasin mo ko. Akin na nga. Kalahating bote lang ha. Bilisan mo umuwi. Nagdadabog pa si Emelda. Nirereklamo na medyo madilim pa raw sa labas. Hindi niya sigurado kung may bukas na bang tindahan. Hanggang sa nakaabot siya sa isang tindahan, naroon na ang mga kumari niya. Uy, grabe ang laki ng panalo mo kahapon ha. Magkano lahat? Buti ako, bawi lang. Nanalo siguro ko mga 200 pesos. Si Jessa yung kawawa. Nasa 2,000 yata ang naipatalo nun. Galit na naman siguro yung asawa nun sa kanya. Kaya nagpunta roon si Emelda ay para bumili ng mantika. Pero ang ginawa niya, napatambay siya para makipag-usap sa mga kumari niya. Na para bang ang tagal na nilang hindi nagkita. Mamaya lang din naman ay magkakasama-sama sila dahil maglalaro naman sila. Maya-maya pa, dumating na ang isa pa nilang kumari. May bago na naman silang naging usapan. May isa pang dumating, may bago na namang usapan. Kada may darating, dagdag sa pag-uusapan, hanggang sa nagliwanag na ang langit. May mga pumasok na sa trabaho, pati na rin sa paaralan. Nakita rin ni Emelda ang 2 niyang anak na umalis na para pumasok. Sumunod niyang nakita ang panganay niya. Papasok ka na, nak? Opo, ma. Inahanap po pala kayo ni Papa. Umuwi na raw po kayo. Sige, ingat ka ha. Mamaya na, may importante lang kaming pinag-uusapan ng mga kumari ko. Ang aga-aga pa, pero nakabusangot na agad ang anak niya. Ang tagal ni Emelda sa labas. Malapit na magtanghali nung bumalik siya ng bahay. Naabutan niyang naglilinis ang asawa niya. Naglilipat ng mga gamit. Oh, bakit yan? Inaayos ko. Ang daming alikabok. Sana nagpahinga ka na lang. Oh, nasa na yung pinapabili ko mantika? Kumulo na ba yun sa init ng usapan nyo? Ay, oo nga pala. Nagtataka ako eh. Kako, bakit may laman yung bulsa ko? Nakalimutan ko, bibili nga pala ako ng mantika. Ano nga ba lulutuin mo? Wala na, nakaluto na ako. Anong oras na oh? Baka kumakain na yung mga anak natin sa school nila. Ano ka ba naman, Han? Eh, pasensya ka na ha. Alam mo naman ako, medyo makakalimutin na. Tumatanda na kasi. Nasa 30 ka pa lang, anong tumatanda na? Ang sabihin mo, inuuna mo kasi yung chismis. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng may napag-usapan lang kami ng mga kumari ko? Pinagpaliban mo na lang muna sana yung kwentuhan nyo. Iniisip mo muna sana yung mga anak natin. Alam mo naman na papasok yung mga yun eh. Han, sana naman unahin mo yung pamilya natin oh. Para naman sinabi mo wag na ako maging masaya. Gusto mo yata na maging katulad ako ng ibang mga nanay na nagkakandakuba na lang kakaasikaso sa mga anak nila eh. Ni wala man lang panahon para sa sarili nila. Ayoko naman ng ganun. Hindi ko naman sinabi na magkandakuba ka. Ang sinasabi ko, kapag oras ng gawain para sa pamilya natin, yun ang gawin mo. Nasasanay na kasi yung mga bata eh. Noong nakaraan, kinaanti na nakikikain yung 2 bata. Nakakahiya kasi yun. Ano na lang iisipin ng ibang tao sa atin? Isa pa, may problema kasi sina auntie sa pera. Kung makikikain sa kanila yung mga bata, dagdag pa sa budget nila. Ang konti lang naman kumain ng mga bata. Para saan ba naman yung makikikain lang saglit? Hindi naman araw-araw eh. Kapag wala namang pasok si Clarissa, siya naman na nag-aasikaso sa bahay. Yun na nga eh. Inaasa mo naman lahat sa anak natin. Kawawa rin naman yung bata. Ilang taon pa lang siya oh. Parang buong responsibilidad sa bahay natin siya na ang gumagawa.
Paraan ko nga yun para matuto naman siya sa buhay. Pero ikaw hindi natututo sa buhay. Alam mo, Han, pagod ka lang kaya kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi mo riyan. Tara na, magpahinga ka na muna. Hayaan mo na yan dyan. Si Clarissa na lang ang magtatapos niyan mamaya pag uwi niya. Matulog ka na, ang aga mo nagising kanina eh. Pinagsasabihan kita, wag mo akong patulugin. Hindi ako bata. Gaya nito, ikaw dapat ang gagawa nito eh. Nung pinakasalan mo ko, anong pangako mo sa akin? Ang sabi ko, hindi kita pagtatrabahuhin. Hindi ko naman sinabi na kasama yung sa bahay. Hindi ko naman din sinabi na aalilain kita sa bahay. Kaya nga sinabi ko sa'yo na huwag ka na magtrabaho dahil gusto kong nasa bahay ka. Inaasikaso ang pamilya natin. Hindi yung tambay ka na lang talaga na aalis ng bahay, uuwi lang para kumain at matulog. Han, may asawa ka. May mga anak tayo na dapat inaaruga. Hindi ko naman kayang pagsabayin yun kasama ng paghahanap buhay ko. Ay, pagod ka na nga talaga. Pahinga ka na nga muna sabi. Mas lalong naiinis si Gary dahil kahit na anong sabihin niya, tila ba walang pakialam ang asawa niya. Talagang pinanindigan nito na magiging tambay na lang siya. Kahit gawaing bahay, hindi niya gagawin. Ilang araw ang lumipas. Kung wala si Clarissa, kawawa lang ang pamilya nila. Kaya nung sumapit na ang bakasyon, ang dalagita na naman ang sasalo ng lahat ng gawain sa loob ng bahay nila. Gaya na lamang isang araw. Ma, wala na pong iluluto na ulam. Akala ko po ba mag-grocery ka? Oo, mamaya na lang. Yan din po yung sabi niyo kahapon eh, pati nung isang araw. Ngayon po wala na talaga. Ano pong lulutuin ko? Utusan mo kapatid mo. Sabihin mo bumili muna siya ng sardinas at miswa. Yun na lang muna ang lutuin mo. Mamaya pa ako lalabas, mainit pa. Saka may pinapanood pa akong Chinese reels. Hindi ko to pwedeng iwan oh. Malalaman na ng dati niyang asawa na may anak sila na triplets. Ako na lang po mag-grocery, ma. Nasaan po ang pera? Nandyan, kunin mo sa wallet ko. Yung 2K lang kunin mo ha. Bumili ka na rin ng tinapay. Bilisan mo na lang. Sana po sinabi niyo kahapon na ako na lang ang bumili. Hindi ka naman nagtanong sa akin. Eh, wag ka na nga dyan magulo. Ayan na, nag-uusap na sila. Malalaman na. Hala, wag niya muna sanang aminin. Hayaan niya munang maghabol sa kanya yung lalaki. Napapailing na lang ang dalagita. Dahil paulit-ulit naman ang ginagawa ng kanyang ina. Kung hindi ito nakatambay sa labas, nakatambay naman sa loob ng bahay. Kaya nga ni Imelda ng halos buong 8 oras na nakaupo at nakahiga lang sa sofa habang nanonood. Kung magugutom man siya, magtatawag lang siya ng isa sa mga anak niya para ikuha siya ng pagkain. Parang hindi nakikita ni Clarissa ang ina na umihi man lang. Isang araw, wala na namang pasok sa trabaho si Gary. Madaling araw pa lang, nasa labas na agad ang asawa niya. Nakatambay na naman sa isang tindahan. Nakaupo lang sa simento na para bang wala itong inuuwi ang bahay. Kaya sa inis ni Gary, sinundo niya ang asawa niya. Ayusin mo nga yung upo mo. Ano ka ba, Han? Muwi na nga tayo. Talagang nauuna pa yung chismis nyo eh, kesa sa tilaok ng manok. Kanina pa tumilaok ang manok, Han. Dami mong dahilan. Muwi na tayo. Mag-asikaso ka naman doon sa bahay. Mamaya na, ang aga pa oh. Maaga pa? Pero kapag tambay dito sa labas, walang maaga sa'yo? Tara na, ikaw na yung magluto ng agahan bago pa magising yung mga bata. Kawawa naman si Clarissa, hindi makatulog na maayos. Bakit kasi ako yung kikilos? Para naman akong kasambahay niyan. Hindi mo ba kaya yung normal na kilos lang? Hindi ko naman sinabi na gawin mo lahat eh. Ang sinabi ko, asikasuhin mo naman yung mga anak natin. Kahit sana bago ka lumabas at tumambay sa kung saan, alam mong ready na yung makakain ng mga bata. Ikaw na lang kaya? Ang sakit ng kamay ko oh. Hindi ko nga to gaanong maikilos eh. Alam mo naman kapag tumatanda na, kung ano-ano na lang ang nararamdaman. Masakit yung kamay mo pero mamaya niyan, panay ka pindot sa cellphone mo. Ikaw na lang muna, kasi wala namang pasok, di ba? Pagkatapos mo magluto, magpahinga ka na. Madali lang naman yun. Wala ka ba talagang ibang alam na gawaing bahay? Kahit na anong trabaho dito? Ayaw mo nga akong magtrabaho. Trabaho sa pamilya natin. Ay, ganun na rin yun. Kapag ba nagtrabaho ko may sweldo ko? Wala naman, di ba? Kaya mo na yan. Kumikilos din naman ako rito sa bahay. Minsan nga lang, dahil ayokong puwersahin ang katawan at sarili ko. Hayaan mo, ikaw na magluto, ako na magwawalis ng bahay.
Wala talagang kawala si Gary sa mga palusot ng kanyang asawa. Ayaw magtrabaho ni Imelda. Anong magagawa niya? Kahit naman pilitin niya ito, kapag ayaw ni Imelda, ayaw niya talaga. Pare-pareho lang silang mahihirapan kapag tiniis nilang hintayin itong kumilos. Hahayaan silang magutom. Sa halos 2 linggo rin na lumipas, pati yung pera ni Gary, nagagastos na rin ang asawa niya. Lalo na kapag nakatambay ito sa labas, hindi na iiwasan ng ginang na manlibre ng mga kumare o kausap niya. Gaya na lamang isang araw, kinailangan nila ng pera. Walang mailabas si Imelda. Ito na lang po muna ang pera ko, pa. Kaso 800 lang po itong ipon ko eh. Ayan pala may pera si Clarissa. Ay, saan naman yan galing, nak? Ipon ko po yan sa allowance ko. Tsaka nung may pasok po, may sideline din po ako doon. Nagpapatutor po mga kaklase ko pagdating sa math subject namin. Ngayon nga pong bakasyon, bala ko mag-apply muna para may work ako, kahit 1 buwan lang po. Ay, hindi na, wag na muna. Ang bata mo pa. Para nga po makatulong ako dito sa bahay. Naawa na po ako sa inyo, Papa. Nung nakaraan, nakita niyo pa lang yung bills. Problemado na kayo. Doon lang naman po ako sa palengke mag-work. Kasi naghahanap ng tindera si Ate Joanne. Di ba po may pwesto siya ng damitan? Sabihin ko kahit pang 1 month lang po ako. Total, pansamantala lang naman po yung tindera na hanap nila. Ayun naman pala, payagan na natin. Para makatulong din ang anak natin. Yun ang gusto niya eh. Kasi naman po, ayaw ninyo magtrabaho, Ma. Ay bakit ako magtatrabaho? May asawa na ako kaya dapat ang asawa ko ang obligado na magtrabaho para sa akin. Alam na yun ng papa mo. Bakit po yung iba naman may trabaho pa rin sila kahit na may asawa na sila? Iresponsable yung mga asawa nila kaya ganun. Kapag nagpamilya ka na, laging nasa bahay lang dapat ang asawang babae. Yung iba na sila ang nagtatrabaho, hindi naman pwedeng ganun. Ang lalaki ang dapat magdadala ng pera sa bahay. Yung asawang babae, nasa bahay lang talaga yun. Tradisyon na yon kahit ng mga ninuno natin. Pero sa pagkakaalam ko, kapag ang babae nasa bahay, sila rin ang kumikilos para sa asawa nila. Kumbaga, kung ang lalaki ang nasa labas at may trabaho, dapat yung asawa, siya naman ang sa bahay at kumikilos po. Kaso, para namang, wag na nga po. Bata ka pa kasi, hindi mo pa alam yung ganyan. Tama naman ang anak natin eh. Malamang yan ang masasabi niya. Yan ang nakikita niya eh. Ganito na yung kinalakihan niya. Aba, ay ba't parang lumalabas naman na ako pang may kasalanan ngayon? Anong gusto mo, mag-apply din ako? Di napabayaan ko naman ang pamilya natin kung ganun ang gagawin ko. Hindi pa ba ganun ang nangyayari? Ewan ko sa'yo, kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo riyan. Tumabi ka nga! Oh, bakit po iika-ika kayo maglakad dyan, Ma? Ewan ko. Basta nananakit na lang yung paa ko. Parang kumikirot. Baka natapilok yung mama mo. Ipapacheck up ko na lang to sa sahod mo. Sahod ko? Kasasahod ko pa lang. Saka, pambayad natin yun ng renta. Di sa sahod na lang ni Clarissa. Sakto yan, may aabangan ako. Tuwing kailan ba ang sahod mo doon, nak? Magkano ba yung arawan mo ron? Ano ka ba naman? Nagbabalak pa lang ang anak natin magtrabaho, nag-aabang ka na? Malamang yan, maliit lang yun. Hindi mo na lang ipaubaya sa kanya yung pera na pinaghirapan niya makuha. Kung ako nga nahihiya na akong anak natin na nag-o-offer na tumulong sa bills eh. Tapos ikaw aabangan mo pa? Gano'n naman ang mga anak, di ba? Dapat nagbibigay sila sa mga magulang nila. Yung anak nga ng kakilala ko, lahat ng sahod ng anak niya binibigay sa kanya. Kaya dapat, ganun din sa atin. Ako yung nanay, ako yung maghahawak ng sahod ng mga may trabaho sa pamilya natin. Kapag nag-18 ka na anak, bumukod ka na ha? O bakit mo naman pinapabukod? Wala pa naman niyang asawa? Kaya naman na niya ang sarili niya eh. Itong 2 bata na lang ang hihintayin kung lumaki para makabukod na rin sila. Sana lang wag silang maging tamad at tambay. Inis na inis si Imelda sa pinagsasabi ng asawa niya. Pero hindi niya yun masyadong mapagtuunan ng pansin dahil nga may masakit siyang nararamdaman sa paa niya. Hinilot niya yun at kinabukasan na wala naman. Pero iba naman ang masakit sa kanya, ang tuhod niya. Nalaman niya yon nung halos maghapon siyang nakaupo dahil naglalaro ng bingo. Ay! Aray! 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 Aray ko! Ay! Teka nga! Alalayan mo nga ako! Ano ba naman to? Bakit naman biglang nanakit itong tuhod ko? Sabi ko na nga kaya ayokong umupo sa bangkito.
Bukas nga magdadala na lang ako ng upuan ko. Ay, grabe. Kapag talaga tumatanda ka na, ang daming lumalagutok na buto. Ininda niya ng halos 2 araw ang sakit ng tuhod niya. Kahit na anong ipahid niya, walang nangyayari. Nawala lang noong napilitan na siyang uminom ng gamot dahil nahihirapan na siyang makaupo. Nagpatuloy ang pagiging tambay ni Imelda. Laging nasa lansangan, laging nasa sugalan. Kahit na may bagyo, hindi siya natitigil na tumambay sa bahay ng iba. Mars, may kasambahay na pala kayo? Kailan pa? Sinabi sa kanya ng kumare niyang tagalinis lang daw yun. Kinuha raw nila yon para hindi na siya masyadong magkikikilos sa bahay nila. May 2 anak ang kumare niya. Mga bata pa yon. Mas bata pa sa anak ni Imelda. Habang ang asawa nito nasa ibang bansa. Katulad din niya, hindi rin yun nagtatrabaho at ang kumikilos para sa mga bata ay ang yaya na kinuha nila. Iba pa ang tagalinis at tagalaba na kinuha nila. Oh, ang galing pala ng ganyan ano. Parang gusto ko rin kumuha ng tagalinis sa tagalaba. Sa tagalaba, 1 beses lang naman sa 1 linggo, di ba? Yung tagalinis naman, 3 beses sa 1 linggo. Uy, pwede na yun, para hindi rin ako mapagod sa bahay. Kaya nung umuwi na siya sa bahay nila, sinabi niya yon sa asawa niya. Narinig pa nga yun ni Clarissa, kaya natawa na lang ang kanyang anak. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Wala naman po. Kasi bakit niyo pa po kailangan ng tagalinis ng bahay natin? Wala naman po kayong nililinisan dito. Kung hindi naman po kami maglilinis, si Papa naman po ang gumagawa. Sa paglalaba po, ako po yung gumagawa. 3 beses sa 1 linggo kung maglaba po ako para hindi natatambak. Tama nga naman ang anak natin. Hindi ba? Para nga wala na akong iisipin na trabaho ko. Isa pa, kulang nga ang pera natin para sa pamilya natin eh. Paano pa kaya yung kukuha tayo ng ibang tao para maglinis ng bahay natin? Paano na yung pangkain natin? Yung pag-aaral ng mga bata? Mag-apply ka kaya sa abroad, no? Para naman dumami ang pera natin. Para makaipon tayo. Duda naman ako na makakaipon tayo. Alam ko na ang gagawin mo niyan kapag mas malaki na ang sahod ko. Ayaw mo ba kaming bigyan ng magandang buhay ng mga anak natin? Parang ngayon lang ako nakakilala ng tatay na ganyan mag-isip sa'yo. Hindi ba dapat kami ang inaalala mo? Iniisip mo sana na kung nasa ibang bansa ka, ibig sabihin lang nun magiging maginhawa ang buhay namin. Gusto kong bigyan kayo ng magandang buhay. Kaya ko naman magsakripisyo eh. Yung sinasabi mo na magtrabaho sa ibang bansa, okay sa akin yun. Kahit na malayo sa inyo. Ang gusto ko lang, yung maging disiplinado kang asawa. Paano ko naman kayo iiwan sa ganitong kalagayan? Kung alam ko kung anong ginagawa mong patambay-tambay sa labas. Hindi lang yun. Wala na tayong makain, nanlilibre ka pa ng mga tambay rin. Mga tropa ko naman yung mga yun. Hindi lang naman sila basta tambay lang. Yun na nga eh, mga tropa mo. Hilig mo kasing bumarkada. Okay lang yan, di naman ako ng lalalaki. Ayaw mo nun, loyal pa rin ako sa'yo. Oy bakit, ano bang gusto mo? Yung babae na maasikaso sa bahay, pero may kabit? O yung tambay na asawa pero matinong asawa? Bakit kailangan kong pumili? Kung pwede ka maging matinong asawa na maasikaso rin sa bahay. Siguro naman hindi lahat ng ina-asawa o babae na nasa bahay lang may ginagawang kalukuhan. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Papa paghanapin niyo na po ng trabaho si Mama. Ayaw niyo naman kasi para nalilibang din siya. Kung naiinip man siya rito sa bahay, di ba? Parehas lang naman po yun. Tambay siya sa palengke. At least, pagkatapos nun, may sahod po siya. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ayaw nga ng papa mo na magtrabaho ko. Ay, ang sakit ng balakang ko. Tabi nga dyan. Ikuha mo nga ako ng mainit na tubig. Ay, maligamgam pala. Ay, nangangalawang naman ang balakang ko kapag ang tagal kong nakatayo. Ganito ba ang gusto nyo? Yung ang dami nang sumasakit sa kasukasuan ko, magtatrabaho pa ako? Kawawa naman ako nun. Baka pulag natin kayo, no, Ma? Oo, baka sumama lang ang pakiramdam ko. Imbis na may sahod ako, dagdag gastos pa dahil na ospital ako. Ah! Aray! Grabe! Ang balakang ko lumalagutok! Dapat talaga hindi ako ganong nagkikikilos eh.
Bakit po? 37 pa lang naman po kayo, ma. Yung nagbebenta nga po ng palamig dun sa tapat na school namin, mukhang nasa 60s na po yun eh. Yung mag-asawa dun. Hindi mo kasi alam yung ganito. Palibasa, teenager ka pa lang. Ay, grabe ang balakang ko talaga, oy! Huwag na nga nating pag-usapan yung trabaho na yan. Hindi yan pwede sa akin. Kawawa lang talaga ako. Dahil nga ayaw ni Clarissa ang ugali ng kanyang ina, naghanap siya ng trabaho na pwede rito. Nung nakakita siya, ang kinausap ng dalagita ay ang kanyang ama. Kunwari po ikaw yung nakakita ng trabaho na yun, pa. Madali lang naman po yun, no? Sige, mamaya pag uwi ng mama mo, sasabihin ko sa kanya yon. Nasaan po siya? Kaninang umaga masakit pong balikat niya, di ba? Hindi ko alam kung saan na naman siya tumatambay ngayon. Masyado ka po kasi mabait, papa eh. Kung sana iniwan mo yan si mama noon, sana natuto siyang kumilos. Hindi ko naman pwedeng iwan ng pamilya natin, nak. Ano ka ba naman? Mahal ko ang mama nyo. Mahal ko rin kayo. Kung iiwan ko siya, paano na kayo niyan? Sana si Lola na lang pong nag-alaga sa amin. Pwede naman po yun. Andoon tayo sa Mindoro. Ayoko ng ganoon. Kaya nga po naging ganyan si mama eh. Tambay na, tamad pa. Tapos palagi pang may kung anong masakit sa kanya. Kung ano-ano yung kumikirot. Kung ano-anong lumalagotok daw. Kahit na ang bata niya pa naman po. Sana nga, magbago na ang mama nyo. Hindi ko naman siya pinipilit na magtrabaho dahil ayoko mawalan siya ng oras sa pamilya natin. Naalala ko kasi nung si nanay, may trabaho silang dalawa ni tatay. Lagi silang walang oras sa amin. Kaya sinabi ko nun kapag ako nagkaroon ng trabaho at pamilya, sisikapin ko talaga na hindi na magtrabaho ang asawa ko. Para siya yung laging kasama at gagabay sa mga anak namin. Kaso maling babae naman pong napili ninyo. Ni minsan po ba, hindi nasubukan ni mama na magtrabaho? As in, never po? Oo, hindi. Kahit isang beses. Bakit po? 21 years old naman na siya nung nagbuntis siya. Hindi po ba siya nagtatrabaho nun? Oo nga, pero pagtapos niya ng high school, tumigil na siya nun. Dapat mag-aaral siya ng college Kaso ayaw na niya. Yun na yung nagpakasal na kaming dalawa nung 19 years old siya. Simula nun, lagi na siyang nasa bahay lang. Ako lang ang may trabaho. Hindi ko rin naman siya pinilit dahil ayaw niya. Paano yun? Di ba po noon wala namang K-12? So kung graduate si mama ng high school, siguro nasa 16 years old or 17 years old siya noon. Kasi sa pagkakaalam ko lang, kapag 17 ka na, first year college na nung wala pang K-12 ha. Ibig sabihin mula 17 years old si mama hanggang magpakasal kayo ng 19 years old siya, wala siyang trabaho? Nasaan siya noon? Kasama ng mga magulang niya. Tambay na po si mama noon? Wala man lang bang nagpilit sa kanyang maghanap ng work? Pwede naman yan kahit ilang taon pa lang siya lalo na kung sa probinsya. Ganun naman yun, di ba? Sa palengke siya mag-work o kaya maglako siya ng pwedeng ibenta. Maging kasambahay, maging labandera. Ang daming klase ng trabaho na pwede sa isang tao. Oo, wala siyang ginagawa. Tambay lang siya nun. Kasi yung nanay at tatay niya may trabaho rin. Kaya yun, ayaw niya magtrabaho. Meron siyang pinasukan nun. Alam ko, 2 taon ka pa lang yata nun sa patahian. Kaso lang, hindi siya tumuloy. Bakit naman po? Napatambay siya sa bahay ng tropa niya, ayun. Nakalimutan niyang first day niya sa trabaho. Hanggang sa hindi na siya tumuloy kasi tinatamad na siya. Matapos ang ilang taon, nabuntis siya. Tapos, magkasunod pa kay bunso. Kaya sinabi ko na wag na siya magtrabaho. Dito na lang siya sa bahay. Pabor naman sa kanya yon kasi wala rin siyang alam na kahit na anong trabaho. Isa pa, mabilis siyang mainip at magsawa. Ayaw niyang pinagsasabihan siya. Kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng boss. Naluloka naman ako? Pinayagan siya ng mga magulang niya maging tambay ng ganung katagal? Nung nagkaanak na siya, pwede pang maintindihan na hindi na muna siya mag-work. Kaso naman pa, tingnan niyo, hanggang ngayon tambay pa rin si mama. Kaya nga ayoko naman sana siya magtrabaho kaso pansin ko parang wala rin naman siyang gaanong ginagawa sa bahay. Wala po talaga. Sabihin mo na lang po kay mama na pumasok siya ng trabaho para pantulong dito sa bahay. Para pumapilitan siya. Pwede pa po yan kasi 37 pa lang naman siya Yung iba nga may work pa rin kahit nasa 70s na. Bata pa po siya. Kaya lang naman nananakit ang kasukasuan niya dahil hindi siya nagbabanat ng buto.
Nag-aalangan pa nga nung una si Gary na sabihin sa asawa niya ang pagpasok nito sa trabaho. Habang nasa loob sila ng kwarto, iniinda na naman ni Imelda ang tuhod niya. Nananakit na naman daw yun. Paano ba naman maghapon siyang nakaupo sa pagsusugal niya? Gabing-gabi na sila natapos, kaya umuwi na siya. Kung hindi pa pinauwi ng mga asawa nila ang mga kalaro niya, baka umagahin pa sila. Aray! Aray! Ang sakit talaga! Ay, ang tagal namang umepekto ng gamot. Alam mo, Han, hindi ka dapat nasasanay na lagi kang umiinom ng gamot. Sa masakit nga tong tuhod ko. Hindi mo kasi naiintindihan. Iba na kasi kapag tumatanda na. Mas matanda naman ako sa'yo ng ilang taon. Kahit na, lalaki ka kasi. Iba yung katawan ng babae. Aray, ang sakit. Ay, ang sakit talaga. Ano ba yan? Mag-exercise ka kasi. Oo nga pala, may nagsabi sa akin na hiring yung isang shop doon malapit sa bakery ni na Mang Nestor. Oh, ano naman ang gagawin ko? Apply ka kaya ng trabaho? Ayoko nga. May trabaho ka naman, pahihirapan mo pa ako. Ano namang mahirap doon? Papasok ka lang naman. Tuturuan ka naman nila ng gagawin mo. Siguro naman hindi ka doon magbubuhat ng mabibigat, no? Kahit na. Ayoko nga. Paano na yung mga anak natin yan? Nakita mo na. Hindi ko na nga gaanong maigalaw ang tuhod ko lalo na kapag ganito na sumasakit. Di nahirapan lang ako dun. Bakit mo ba ako pinipilit magtrabaho? Hindi mo na ba kayang punan ng pagiging padre de pamilya? Ha? Para lang dagdag sakitan natin dito sa bahay. Lalo na yung mga anak natin, nag-aaral na lahat. Pataas ng pataas ang bills. Yung mga bilihin, ganun din. Sino mag-aalaga sa mga bata? Kaya nga ayoko magtrabaho dahil kailangan ako ng mga anak natin. Hindi mo rin naman sila naaalagaan eh. Kapag may trabaho ka na, saka natin naayusin lahat yan. Kung anong kakainin nila, kung anong kailangan kapag nasa bahay lang sila. Nandyan naman yung ate nila eh. Basta ayoko magtrabaho. Babae ako. Misis mo ko. Dapat nasa bahay lang ako. Housewife. Lagi ka rin namang nakatambay sa labas. Sakit! Ay, kumikirot na tong tuhod ko. Aray! Hindi mawari kung nag-iinarte lang ba si Imelda o totoong nananakit na ang kanyang tuhod. Paano ba naman? Kinabukasan lang, maayos na naman siya. Ibig sabihin lang nun, pwede na naman siyang tumambay sa labas. Naabutan pa nga siya ni Clarissa na nakatambay sa isang tindahan. Ma, kanina pag alis ko dyan ka na po nakaupo. Hanggang pag uwi ko, andyan ka pa rin po? O bakit? Ano bang meron? Ibig pong sabihin nun hindi po kayo umuwi sa bahay. Wala namang tao sa bahay maiinip lang ako ron. Saka may pinag-uusapan kami ng mga kumari ko. Sige na, pag uwi mo sa bahay, tingnan mo kung may kanin pa ha. Magsaing ka na, baka umuwi na yung mga kapatid mo. Ano po kaya kung magtinda kayo dyan ng kikiam? Para habang nakatambay po ang mga kumari nyo, may kinakain sila. May kita pa po kayo. Baka wala ring bumili. Baka mailibre ko lang din sila. Sige na, nak. Napabuntong hininga na lamang si Clarissa. Pag uwi niya ng bahay, kung anong iniwan niya, yun din ang nadatnan niya. Maging yung pinaghubaran ng kanyang ina, naiwan pa sa banyo. Siya pa ang naglinis nun. Napanis na rin yung ulam na natira kaninang umaga dahil hindi yun ininit ng ina kahit na sinabi na niya bago siya umalis. Nagsaing na rin siya dahil napanis din yung kanin. Hindi nagalaw ng kanyang ina. Ay, sayang naman tong mga to. Mahal pa naman ang bilihin tapos mapapanisan lang. Nakakahinayang itapon. Kaso hindi naman to pwedeng kainin. Ay, yung kanin, grabe. Paubos pa naman na yung bigas namin. Ay, kailan kaya magbabago tong si Mama? May chance pa kaya siyang magbago? Parang kada araw palala siya ng palala eh. Naaawa na ang dalagita sa kanilang ama dahil ito na lang palagi ang sumasalo ng mga problema sa loob ng bahay nila. Gabi na nung umuwi si Imelda kung saan kakain na silang pamilya. Katatapos lang magluto ni Clarissa at kauuwi lang din ni Gary. Ay, grabe! Ang likod ko parang binugbog. Pati balakang ko damay na. Ay, ang sakit.
Aray ko! Maghapon ka na naman yata nakatambay. Kaya sasakit talaga yan. Ako rin naman masakit ang likod ko, pati nga tong balikat ko parang naninigas. Siguro dahil sa pagbubuhat ko ng mabibigat sa trabaho ko. Siguro dapat mag-vitamins ako, no? Kasi yung buto ko marupok na. Ganito kapag tumatanda na eh. Paabot nga ako ng ulam, anak. Sino nagluto nito? Nasaan na yung isang ulam kanina? Hindi ko pa natikman yun ah. Bakit hindi mo pa natikman? Paano po maghapon siyang nasa tambayan nila ng mga kumari niya? Napanis na po yun, sabi ko kasi initin. Pati nga po yung kanin. Siguro dahil sobrang init ng panahon ngayon, ang bilis masira ng ulam at kanin. Sayang nga po eh. Ano ka ba naman, Han? Ni hindi ka man lang umuwi sa bahay? Saan ka kumain? Ngayon pa lang ako kakain. Kaya nga gutom na ako. Ginugutom mo sarili mo. Tapos kapag may masakit sa'yo, iindahin mo nang iindahin. Aray, narinig niyo yun? Lumagutok yung buto ko, no? Ay, ano kaya pwede kong inumin na vitamins? Ay, mag-gym na lang kaya ako. Yung si Susana, nagji-gym yun ngayon. Malaki raw ang tulong nun sa kanya. Magkano kaya ang bayad sa gym? Ayan ka na naman eh. Gastos na naman ang iniisip mo. Bakit kailangan mo pa mag-gym? Ako po ma, may alam po na pwede niyong gawin. Magkakapera ka pa po. Ano yun? Magtrabaho po kayo. Mas lalo namang sumakit ang katawan ko dyan. Ayoko niyan. O kaya po magwalis kayo. Kasi may exercise kayo niyan. Kasi po kikilos yung katawan niyo eh. Hindi lang po bibig ninyo at daliri ninyong laging gumagalaw. Lalo na kapag nagtatantos kayo sa bingo. Tama naman yung anak mo eh. Para naman hindi ka laging umiinda dyan. Pag matagal po kasi kayong nakaupo, sasakit po talagang tuhod ninyo. Eh kung laging nakatambay kayo dun sa tindahan, ang liit na upuan dun, sasakit po talaga ang balakang ninyo at likod ninyo. Di po gaya kung nasa bahay kayo, kumikilos kayo. Nasasanay po yung katawan ninyo na gumalaw-galaw. Ang dami mong alam, bata ka. Ay, may chismis pala ako sa inyo. Ayan, diyan ka magaling. Hindi. Itong sasabihin ko tungkol dun sa anak ni Naning. Yung nakatira dyan sa kabilang bahay. Yung sa gitna ng bahay ni na Diyosa at Bidyang. Kilala niyo yun? Yung parang kuba yung likod niya. Hindi kasi pantay yung balikat nun eh. Wala naman kaming pakialam sa buhay nun. Kaya nga kinukwento ko. Eh itong si Naning, tamad daw yun sa bahay. Yung asawa niya ng babae. Bali ang balita, maghihiwalay na sila. Kaya pala ang tagal ko nang hindi nakikita yung lalaki. Akala ko naman may trabaho lang sa malayo. Yun pala, sa ibang babae na umuuwi. Buti na lang din wala silang anak. Kasi baka kawawa lang dahil ganun kagulo ang buhay nila. Grabe yung problema siguro no, no? Medyo naaawa ako na hindi. Eh paano kasi? Nagsawa na siguro yung lalaki sa kanya. Kasi ang tigas din ng ulo nun eh. Hindi raw magawa kahit maghugas ng plato. Buti pa yung buhay ng taong yun, alam mo kung anong mali. Yung dito sa pamilya natin, hindi mo makita kung anong mali. Eh, mukhang wala namang pagkakaiba yun. Eh bakit? May babae ka ba? Hindi yun ang sinasabi ko. O iba naman pala eh. Saka hindi naman ako ganun kadugyot, no? Anong tingin mo naman sa akin? Ayoko lang magtrabaho pero hindi ibig sabihin nun na kakaiba na ang ugali ko. Ay, kumain na nga lang tayo. Kilala ko yun. Magaling yun magluto eh. Naalala ko nga po siya yung tagaluto dun sa kinakainan naming karinderya. Baka naman may ibang dahilan kaya sila naghiwalay. Eh hindi naman po siya mukhang dugyot na tao. Oh, buti pa yung marunong magluto. Ang mama nyo, itlog na lang ang niluto, sunog pa. Hoy, marunong ako magluto, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi ako nagluluto wala na akong silbi. Kumain na nga kasi tayo. Wala na magsasalita ah. Kung gaano kabilis makita ni Imelda ang problema ng iba, ganoon naman niya hindi nakikita ang sariling problema sa loob ng bahay nila. Kung hindi siya nakatambay sa labas, hindi rin nagsusugal, ang tambay naman niya ay sa loob mismo ng kwarto. Gaya na lamang isang tanghali, umuwi ang dalawang anak niya. Narinig niya na nag-uusap ang mga ito. Naghahalongkat sila ng makakain pero wala na silang naabutan. Naubos na kasi yon ni Imelda. Nakikain din kasi doon ang ilang tropa niyang katulad niyang tambay. Dahil walang makain ng dalawa, dumayo na naman sila sa kamag-anak nila. Narinig ni Imelda lahat ng yon pero hindi siya kumilos para sa mga bata.
Hinayaan niya lang na umalis ang mga ito at magmukhang kawawa sa bahay ng iba. Iniisip niya kasi na ayos lang yon, kamag-anak naman ng asawa niya ang pinupuntahan ng mga anak niya. Ilang oras lang din ang lumipas, bumalik na ang mga bata. Kasunod nun na dumating ang kanilang ate. Bakit? Hindi pa ba kayo kumakain? Wala talaga sila doon. Umalis sila kasi nagpa-check up yun si Lola Luisa eh. Teka nga, magluluto na ako. Wala po ba si Mama? Ang sabi ng mga bata, hindi nila alam kung nasaan. Hindi raw kasi ito nakatambay sa tindahan. Wala rin naman daw naglalaro ng bingo o kaya ay nagsusugal. Dahil nung nakaraan pala, may mga muntik nang mahuli. Kaya pansamantala na lang muna nilang itinigil. Kumilos na lang si Clarissa. Matapos kumain ng mga kapatid niya, saka siya nagbihis at inayos ang mga kailangan sa paaralan nila. Doon lang nalaman ng dalagita na nasa loob ng kwarto ang kanilang ina nung may kukunin sana siya. Oh, andyan po pala kayo, Ma. Kayo na pa po ba kayo dyan? Hindi ko yata kayo nakitang pumasok ng pinto. Hindi naman ako umalis. Ibig pong sabihin nandito ka lang sa bahay buong araw? Oo. Sabi niyo wag akong tumambay sa labas, di ba? O ito na ngayon, dito ako sa loob ng bahay nakatambay. Ibig sabihin po alam niyo umuwi na yung dalawang bata? Oo. Alam niyo naman po palang nagugutom sila at kanina pa kayo hinahanap hindi kayo lumabas dito. Kawawa naman po yung dalawa, Ma, oh. Hindi naman sila kumatok sa kwarto eh, bakit ako lalabas? Saka masakit ang likod ko. Paano naman po kasing hindi sasakit ang likod ninyo? Kayo na pa kayo nakahilata dyan. Hindi yata kayo tumayo kahit isang beses eh. Kung di pa ako pumasok dito, hindi ko pa malalaman. Aray, ang sakit. Hilutin mo nga ang likod ko. Grabe ang sakit. May tinatapos po akong project. Kailangan ko yung magawa ngayon dahil yung ibang kaklase ko, ako rin ang gagawa. Ay bakit ikaw ang gagawa nun? Hindi ba sila marunong? Para magbabayad na lang po sila sa akin. Dagdag ko na lang bigay kay Papa kasi nagtaas na naman ang bills natin ngayon. Tawagin mo na lang ang kapatid mo. Sabihin mo magpapahilot ako. Ang sakit talaga. Marami yatang lamig itong likod ko. Mas umiinda pa si Emelda kaysa sa asawa niyang maghapon na nasa trabaho. Sa paglipas ng ilan pang mga buwan, pahirap ng pahirap ang buhay nila. May kinakailangan sa paaralan ng mga bata, mayroong pagtaas palalo ng bilihin, pero hindi tumataas ang sahod ni Gary. Dahil nga hindi na sapat ang kinikita niya sa isang buwan, naghanap siya ng pagkakakitaan pagkatapos ng trabaho. Sabi ni Junjun, pwede nga raw ako mag-food panda rider. Wala ka namang motor ah. Bibili ka? Hindi, pwede naman daw ang bisikleta eh. Yan na lang ang gagamitin ko. Yung bisikleta na gamit ko kapag papasok ako sa trabaho. Pwede pa naman yan eh. Ipapahiram niya raw sa akin yung parang box na lagayan ng pagkain. Kaya kapag uwi ko, magaganon muna siguro ako kahit mga 3 oras lang. Ay sige, buti naman. Ako rin po pala. Baka mabago yung schedule ko sa school. Baka hindi na 2 p.m. ang uwi namin. Baka umabot na po kami hanggang 5 p.m. Okay, sige. Bali yung 2 bata po sana, Ma. Kaya nga Han, ako anong oras na ako makakauwi? Kaya malamang baka kapag uwi ko, tulog na kayong lahat. Asikaso naman ako ng mga bata. Utang na loob, baka naman pwedeng iwasan mo na lang muna yung pagtambay mo sa labas. Kung gusto mong tumambay, yung wala pa yung mga bata. Kahit siguro 2 oras ka lang sa labas, lalo na kapag wala kang ginagawa. Pero kapag alam mong malapit nang umuwi yung mga bata, o kaya nakauwi na sila, sana kahit nasa bahay ka na lang muna. Asikasuhin mo sila. Ang babata pa kasi ng mga yun eh. Hindi pwedeng pabayaan. Lalo na nung oras din makakauwi yung ate nila. Oo na, sige na. Ang dami pang sinasabi. Parang hindi mo na lang direktahin na gusto mo akong makulong dito sa bahay. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Yung kumilos ka man lang sa bahay. Tapos kapag wala ka nang magawa, pwede ka makipagkwentuhan sa mga kumari mo. Pero wag na yung gaya ng nakasanayan mo na wala kang ibang ginawa kundi ang tumambay maghapon magdamag sa labas. Hindi naman ako tumatambay magdamag. Grabe ka naman. Hindi ko naman sinabi na ganun talaga. Oo na. Basta alam ko na kung anong gagawin ko. Wag mo na akong utusan. Kahit na araw-araw nang pinapaalala ni Gary sa asawa niya ang pag-aasikaso kahit sa 2 bata lang, hindi pa rin nakikinig si Emelda. Dahil lagi pa rin siyang nasa labas.
Lagi pa rin niyang kasama ang mga kumare niya. Kanya-kanya sila ng mga ginagawang pagsusugal. Hindi man lulong sa sugal si Imelda, napakabigat pa rin sa buhay nila ang wala siyang tigil sa pagiging tambay. Minsan nga, mas masaya pa siya kapag nasa labas siya kaysa nasa loob ng bahay. Minsan pa, umuwi si Clarissa. Pagod na pagod ito galing sa paaralan. Naabutan niya ang dalawa niyang kapatid. Nakauniforme pa ang mga ito. Nakaupo sa labas ng bahay, bit-bit pa ang kanilang mga bag. Bakit nandito kayo? Sinabi sa kanya na hindi nila mabuksan ang pinto. Wala raw ang kanilang ina kahit na ilang beses na silang tumawag. Sinubukan nga ni Clarissa at tama nga ang dalawa. Walang tao sa loob at sarado ang bahay. Inis na inis ang dalagita dahil wala siyang susi. Ang ginawa niya, umakyat na lang siya ng bintana. Pinilit na pagkasyahin ng sarili para makapasok sa loob. Mali pa nga ang bagsak niya, kaya nanakit ng sobra ang paa niya. Iika-ika na siyang maglakad, pero nabuksan naman niya ang pinto. Saan na naman ba kasi nagpunta si Mama? Kung saan-saan naman siya nagtatambay. Alam na nga niyang umuwi kayo ng tanghali eh. Ibig sabihin 4 hours na kayong naghihintay dyan? Gutom na kayo? Sinabi lang ng dalawa na may natira daw silang baon, kaya yun na lang ang kinain nilang tanghalian. Naghintay na lang daw sila dahil akala nila uuwi ang kanilang ina. Pinuntahan pa nga raw nila ito sa mga kakilala ng kanilang ina pero wala ito doon. Hindi rin daw alam ng mga yon kung saan nila matatagpuan si Imelda. Kaya mas lalong nainis ang dalagita. Sinabi niya rin yon sa kanyang ama, kaya pagkatapos ng trabaho, umuwi na agad si Gary. Hindi na muna ako magde-deliver ngayon. Ano nangyari sa'yo, anak? Ito nga po yung nahulog ako pa. Di ba po tumalon ako dyan sa taas para mabuksan itong pinto? Wala naman po akong susi kasi yung isa po hawak ni Mama. Yung isa po nasa inyo. Tinawagan mo na ba ang mama mo? Hindi sumasagot sa akin eh. Sa akin din po. Ewan ko kung nasaan siya ngayon. Wala po ba kayong ibang kakilalang kaibigan niya na pwede niyang tambayan? Ang kirot ng paa ko, Papa. Wala naman. Sana nagsasabi ang mama mo kung aalis siya, hindi yung ganito. Sana naman kaya ang bagong tambayan nito. Nai-stress na ako. Sabi ko naman po sa inyo eh. Sana kasi nagtrabaho na lang si Mama para kahit papaano alam nating busy siya. Alam nating hindi talaga siya makakauwi kaagad. Buti sana kung ganun nga. Kaso naman kung saan-saang lupalop siya nagpupunta. Tatambay lang doon, makakalimutan ng may pamilya siya. Naiinis na ako. Tawagan na lang po kaya natin si Lola. Doon na lang po kami sa Mindoro. Kahit umulit na lang po kami ng 1 taon sa school. Para doon may kasama kami pwedeng mag-alaga sa amin. Kahit hindi na po ako, Papa. Kahit itong 2 na lang po, oh. Teka lang, ito. May chat na ang mama mo. Nandun daw siya sa... Saan ba to? Alam mo ba? Doon niya sa may gilid ng court. Baka po andun si Mama. Kasi may game ata ng basketball ngayon. Alam ko kinakwento niya yung anak ng kumari niya eh. Kung may laro nga doon. Ang aga naman niya. Mamaya pa start ng liga eh. Kasi yung kaklase ko kasali dyan. Nag-aaya nga siya manood. Kaso 7 PM daw ang start nun. Sige na, ako nang pupunta ron. Ay, ang mama nyo talaga kahit kailan. Itong location na to, katabi lang ng court talaga. Hindi po, pero malapit. Di ba yung sa court, may tindahan doon ng para mga pambata ata yun? Basta po may tindahan doon ng mga laruan. Ganun po. Lakad ka lang po ng konti doon, makikita nyo po yan. Parang coffee shop po yan eh. Tambayan po yan. Sige na, ako nang bahala. Dito ka na muna. Bibili na rin pala ako ng gamot para dyan sa paa mo. Kuha ka na lang ng yelo, anak ha. Tapos itapal mo dyan para hindi mamaga. Babalik din ako agad. Nilakad lang ni Gary papunta sa sinasabi ng anak niya. Pagkarating niya roon, naabutan niya ang asawa niyang nakatambay nga lang. Kasama pa ang ilan sa mga kumare nito at kung sino-sino pang mga tambay. Ano ka ba naman, Imelda? Anong oras na hindi ka pa rin umuwi? Hindi mo man lang ba iniisip ang mga anak mo? Kung hindi pa umakyat si Clarissa sa bintana, hindi pa sila makakapasok ng bahay. Ay, oo nga pala. Naku, nakalimutan ko. Nakalak nga pala yung pinto. Bakit? Wala ba siyang dalang susi? Buti kasya siya ron. Ang kulit niya siguro nun. Masaya ka pa? Napilayan na nga yung bata oh.
Ano ba kasing ginagawa mo rito? Umuwi na tayo. Kung saan ka na naman tumatambay eh. Iisa na nga lang yung hiling ko sa'yo eh, hindi mo pa magawa. Yung mga anak na lang sana natin ang atupagi mo, hindi mo pa maharap. Lagi kang walang oras sa pamilya natin, pero lagi kang may oras sa pagtambay mong ganito. Nagagalit ka ba sa akin? Mamaya na ako uuwi, manunood pa ako ng laban ng anak ni Kumare. Nakita mo na? Inuuna mo pa yan? Ewan ko talaga sa'yo. Sige, tignan mo. Baka sa susunod, pag uwi mo ng bahay, wala ka ng asawa. Wala na rin ang mga anak mo. O bakit? Saan kayo pupunta? E di iniwan ka na dahil sawang-sawa na kami sa puro tambay mong ganito. Konti na lang talaga. Nakakapagod na tong ganito. Napapagod ka na? Anong gusto mong gawin ko? Ako na lang parati ang magtatrabaho? Ganun ba? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, sana naman ang unahin mo yung mga anak natin. Hindi ka naman siguro magiging sobrang alila nun. Mabuti nga malalaki na sila eh. Hindi mo na kailangang sobrang alagaan sila. Mamaya na lang tayo mag-usap sa bahay. Mamaya na ako uuwi dahil manunood pa ako ng basketball. Pahingi pala ako ng pera. Pambili lang namin ng pagkain mamaya. Bahala ka dyan. Magtrabaho ka kung gusto mo ng pera. Hindi nga nagbigay ng pera si Gary, habang ang asawa niya ni hindi man lang nakaramdam na nagagalit na talaga siya. Marahil masyado ngang mabait si Gary, kaya kahit mismong asawa niya hindi naniniwala na kaya nitong magalit. Dahil para kay Imelda, wala talaga siyang ginagawang masama, hanggang sa napuno na nga si Gary. Minsan pa kasi, may sakit ang bunso nila. Walang ibang ginawa si Imelda kundi ang tumambay sa labas. Maghapon na naman siyang nasa tapat ng tindahan kasama ang mga tambay. Umuwi lang ng maaga si Gary kaya nalaman niyang hindi pa nakakainom ng gamot ang bunso nila. Inaapoy pa rin ito ng lagnat. Irresponsable mo naman talaga, Imelda. Hindi pa kumakain, hindi pa nakakainom ng gamot ang anak natin. Kaya ayan, tingnan mo, ang init niya lalo. Ano ba naman ang ginagawa mo dun sa labas? Hindi ko na malaya ng oras eh. Bibili lang naman ako ng gamot, saka panghaplos. Nananakit na naman kasi tong tuhod ko. Alam mo naman na tumatanda na ako. Nananakit na tong ganito ko. Hindi na nga ako makakilos ng maayos. Nagagalit ka pa sa akin? Paano naman kasing hindi ako magagalit sa'yo, ha? Kung ano-anong pinaggagawa mo. Ni hindi ka man lang naawa sa anak natin. Isa pa, huwag mo idahilan ang edad mo ha, kaya kung ano-anong masasakit sa'yo dyan. Tandaan mo, ikaw naman ang may dahilan kung bakit kung ano-anong masakit sa'yo. Buti sana kaya sumasakit yan dahil talagang nagkikikilos ka eh. Kaso hindi. Nanakit yan dahil ang tagal-tagal mo laging nakatambay sa kung saan-saan. Punong-puno na ako sa'yo. Ilang beses na kitang iniintindi. Aray! Ang sakit! Sakit! Hindi ko talaga maikilos. Ikaw na lang muna magbantay sa anak natin ha. Magluto ka na rin. Doon muna ako sa kwarto. Ipapahinga ko muna tong tuhod ko. Aray, grabe. Ang sakit naman talaga Aray ko, ano ba naman to? Ayan ka na naman eh. Nagdadahilan ka na naman oh. Kapag napagsasabihan ka, lagi ka nag-iinarte na may masakit sa'yo. Meron naman talaga. Hindi mo kasi alam. Kaya nga to nananakit dahil nung nanganak ako. Iba na talaga ang nangyayari sa katawan ng isang babae kapag nanganak na siya. Ay, grabe, ang kirot. Ang sakit. Hindi na pinansin ni Imelda ang kanyang asawa, kahit na ang daming sinasabi nito sa kanya. Totoo naman na may nananakit kay Imelda. Marahil ay 5 taon na niyang iniinda ang sakit na yon. Hindi lang naman sa tuhod. Bawat parte ng katawan niya laging may masakit. Kundi ang mga kamay niya, likod, tuhod, paa. Kahit pa nga siko niya, minsan ay nananakit. Binabaliwala niya lang yon. Ilang araw pa ang lumipas, laging nasa bahay si Imelda dahil kapag biglang aatake ang sakit niya, hindi na siya gaanong makakilos. Minsan pa, nasa loob siya ng kwarto nila. Walang pasok sa trabaho si Gary. Masama ang pakiramdam niya. Ay! Aray! Ang balakang ko naman talaga, Aray! Baka kakainom mo yan ng soft drinks. Hindi Nagtutubig naman ako. Ay! Aray!
Grabe talaga. Han, kuha mo nga ako ng tubig. Ikaw na, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko matulog. Dali na. Aray. Grabe, hindi naman ganito kasakit noon na. Sobra naman na to ngayon. Kumilos ka para hindi yan manakit. Kaya ka nagkakaganyan kahit simpleng bagay lang hindi mo pa magawa eh. Hindi nga ako makakilos oh. Chat ko nga si Clarissa. Pakuhanin ko ng tubig. May ginagawa yung bata. May tinatapos siyang project sa school nila. Kumilos ka nga dyan. Huwag mong indahin niyang nararamdaman mo. Dahil mas lalo lang yan sasakit kung iisipin mo masakit. Yung iba nga dyan, mas malala pang nararamdaman, kumikilos pa rin eh. Yung iba, nagtatrabaho. At gusto mo pa talaga akong magtrabaho, ha? Para ano? Para ikaw naman na magiging tamad? Alam mo, kahit na inaapoy na ako ng lagnat, hindi ako nagiging tamad. Ang sinasabi ko lang, hindi ikaw ang nag-iisang tao na nahihirapan. Yung iba may sakit pero nagagawa pa rin kumilos. Ikaw, nanakit na lang lahat sa'yo sa pagiging tambay mo. Tapos ang sasabi mo dahil tumatanda ka na para bang sobrang tanda mo na wala ka pang 40. Paano pa kung naging 60 o 80 years old ka na? Yung kakilala ko nga 80 years old na yun eh. Matandang babae. Nagtatrabaho pa sa lumihan. Ay, ang balakang ko naman, ang sakit. Sinasabi mo lang na magtrabaho ako eh. Ayoko nga nun. Ilang taon na ako, mahihirapan na ako niyan makapasok sa trabaho. Saka mas lalong mahihirapan ang mga anak natin na walang mag-aasikaso sa kanila. Matagal na silang nahihirapan dahil matagal na talagang wala nag-aasikaso sa kanila. Kaya ayaw mo ng trabaho eh, dahil gusto mo na puro ka na lang tambay. Simula ngayon, hindi na ako magbibigay ng pera sa'yo. Ha? Bakit? Para naman matuto kang kumilos at kumita ng para sa'yo. Yung pera, ibibigay ko sa mga bata para sa allowance nila. Ako na bibili ng bigas, ng grocery, ako na rin magbabayad ng renta, ng bills. Ako na lahat. Ako na ang gagawa ng mga yung para wala kang iisipin. Kung may ibang kailangan sa bahay, ako na rin ang bibili. Ikaw, kung may gusto ka na labas sa pang-araw-araw natin, ikaw nang bahala doon. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Sa labas man o loob ng bahay. Ano yun? Pati pagiging ina at asawa ko. Gusto mong pagtrabahuhan ko para lang kumita ng pera? Oo, parehas lang din ang ibang trabaho. Isipin mo, kung mag-apply ka maging kasambahay, kikilos ka sa bahay na magiging amo mo para sa sahod mo. Kung tagalaba ka, ayun, maglalaba ka para sa sahod. Kung ang mga yun ang gagawin mo dito sa bahay, saka ka lang magkakaroon ng pera. Ikaw ang bahala, kung dito sa bahay o mag-a-apply ka. Para naman matuto ka. Ilang taong ka na oh. Kailangan ba asawa mo o mga anak mo pa magtuturo sa'yo kung paano ka aakto sa edad o pagiging ina mo? Paano tong gamot ko? Ang sakit. Ay. Kasama na yan sa bibiling ko. Kaya wala ka ng ibang pagkakagastusan. Depende na lang sa gastos mo sa kakatambay mo. Hindi nga nagbibiro si Gary sa sinabi niya. Hindi na tuloy alam ni Emelda kung paano siya magkakaroon ng pera. Wala na siyang panlibre sa mga kasama niyang tumambay sa tapat ng tindahan. Wala na rin siyang panglaro ng bingo. Kaya ang naisip niyang paraan ay umutang. Sa asawa na lang niya ipapabayad yun. Balak niya sanang sabihin sa asawa ang utang pag sahod na. Pero naunahan siya ng isang maniningil. Pumunta ito sa kanila para kunin na ang hiniram niya. May utang din daw po pala si Mama sa tindahan. Kanina nang bumili ako, tinatanong ako kung sumahod na raw po kayo, Papa. Ray! Ang sakit ng balikat ko. Nak! Hilutin mo nga dito. Dalawa yan, ha? Si Mama, aarte na naman na nasasaktan kahit na ang totoo, iiwas lang sa usapan. Hindi ako umaarte. Masakit talaga. Pati nga pa ako eh. Hindi mo ba nakikita, 2 araw na akong iika-ika kung maglakad? Sobrang sakit kaya. Hindi ko naman utang yun ah. Bakit ko babayaran? Sinong magbabayad nun? Di kung sinong umutang. Hindi mo nga kasi ako binibigyan ng pera, kaya anong gagamitin kong panggastos? Paano ba nagkakapera ang isang tao? Nagtatrabaho, di ba? Kaya kung hindi ka magtatrabaho, hindi kita bibigyan ng pera. Malinaw ang usapan natin. Pahingi na lang ako ng pambili ng gamot. Ang kiro talaga. Ay, pampacheck up na lang pala. Kapapa-check up mo lang nung 1 linggo. Wala namang ibang nakikita.
Kaya ka nga nagkakasakit ng ganyan eh. Kasi hindi ka nagkikikilos. Try mo kayang kumilos. Para naman magalaw yung buto-buto mo. Para hindi rin kinakalawang. May nakita po akong hiring doon po sa may nagbabantay ng loto. Diyan sa may labasan lang po, yung sa tawiran. Ayun. Malamang yan. Tambay ka lang dun. May sakit na nga yung tao. Aray ko. Aray, ang sakit talaga. Kada kikilos nga ako, lumalagot ako. Gusto niyo pa akong pahirapan? Parang gusto niyo lang akong maging alila ah. Aray ko. Bahala ka dyan. Ikaw naman ang bubulabugi ng mga pinagkakautangan mo eh. Kaya sige, tambay pa. Kahit na anong paawa ni Emelda, hindi talaga siya tinutulungan ng kanyang asawa. Pero hindi pa rin siya nagbabago. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagtatrabaho. Naghihintay lang siya sa ibibigay ng asawa niya kahit na hindi na talaga siya inaabutan. Iniisip niya kasi na baka kapag nagtagal, maaawa rin sa kanya si Gary. Nung nagbakasyon na ulit ang mga bata, nagulat na lang si Emelda nang malamang luluwas ng Mindoro ang mga anak niya. Aray, teka nga, hindi ako makaupo. Ang balakang ko naman. Aray ko. Aray. Ano yung nalaman kong papupuntahin mo sa mga magulang mo yung mga bata? Sila nag-request nun. Doon na muna sila mag-aaral. Babalik na lang sila rito kapag magkokoleyo na sila. Gusto raw nila dun sa lolo't lola nila. Andito yung mga magulang nila. Magpapadala naman ako ng pera sa kanila eh. Ayaw mo ba yon? At least wala ka nang aalagaan nun. Hindi na rin ako mag-aalala sa kalagayan ng mga bata. Kasi alam ko na may gagabay na sa kanila. Ay, ang balakang ko. Buisit naman oh. Bakit ba nananakit na naman to? Nagtataka ka pa kung bakit nananakit yan? Balita ko mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi nakasalampa ka sa lapag at nagbibingo. Hindi ko lang alam kung saan ka kumuha ng pera ha. Baka umutang ka. Hindi ka ba natatakot kapag siningil ka ng mga yun? Tapos wala kang perang pambayad? Andiyan ka naman eh. Hindi ko nga yung babayaran. Yung pera na galing sa pinagpagurang kong trabaho, ibibigay ko na lang sa mga anak natin. Para sa kinabukasan nila, hindi para sa utang ng tambay na asawa. Pero ayun na nga, aalis na muna ang mga bata. Ilang taon na nila akong kinukulit dyan eh, lalo na si Clarissa. Pagbibigyan ko na sila. Di lalo mo lang sinabi sa mama mo na hindi ko nga kayang alagaan ng pamilya ko. Para namang hindi mo alam kung anong pinagsasabi sa akin ng mama mo noon. Galit na galit nga siya sa akin hanggang ngayon, di ba? Nung nanganak ako sa bunso natin, halos gusto na niya akong isumpa. Parang ang ipapakulam na ako noon. Sana alam mo kung bakit. Dahil naiinis siyang sa akin na pupunta lahat ng sahod mo at hindi sa kanya. Hindi yan yung naaalala kong naging huli niyong usapan ni Mama. Ang sinasabi niya sa'yo noon, kumilos ka sa bahay. Magtrabaho ka. Bagong panganak ako noon. Hindi mo pa rin ba talaga naiintindihan? Aray. Balakang ko. Ang sinasabi ni Mama, kumilos ka, hindi yung bagong panganak ka talaga, kundi yung trabaho na bilang isang ina. Alam mo sa totoo lang, minsan naiinggit ako sa mga katrabaho ko, lalo na kapag pinag-uusapan nila yung mga asawa nila. Alam mo kung bakit? Kasi bakit yung mga asawa nila kayang gawin yung trabaho na gusto kong makita sa'yo? Oo, totoo naman na wala dapat katumbas na halagang pagiging isang ina o asawa. Alam mo, minsan iniisip ko kung naaalala mo pa ba yung pangako mo sa akin nung kasal natin eh. Kasi hindi mo naman tinupad kahit isa dun. Hindi naman ako nagloko sa'yo. Dapat naman, di ba? Ang gaano ba ka-bare minimum yung pagiging tapat? Magkasintahan ng mag-asawa dapat sa pagiging tapat, alam mong obligasyon mo yun. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung usaping tapat. Hindi ka nga nagloloko, pero pinapabayaan mo naman kaming pamilya mo. Paano magpupursige pa lalo kung yung partner ko gusto lang naman pala maging tambay habang buhay? Pagod na rin ako eh. Siguro magpahinga na muna tayo. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Pansamantala. Paano yung pangako mo nung kasal natin? Saka na, kapag naalala mo na rin kung anong ibig sabihin ng pagiging asawa. Nagpaawa pa si Emelda pero hindi na yun tumatalab sa kanyang mga anak. Hindi nagsasalita ang mga ito.
pero nag-iiyakan. Mahal siya ng mga anak niya. Kung hindi lang din napagod ang mga ito, kaya pa sana nilang magtiis. Kaso, ang napapansin ng panganay nila, nagiging malaki ang epekto ng kanilang ina, hindi lang sa kanilang isipan, kundi sa pananaw nila sa buhay at maging sa pangarap nila. Paano sila sasaya kung kahit sa paaralan, hindi nila nakikitang dumadalo ang kanilang ina? Mas inuuna kasi ni Emelda ang pagtambay sa labas kaysa alamin ang kalagayan ng kanyang mga anak. Natuloy ang pag-alis ng mga bata. Maging si Gary ay lumipat na ng bahay. Tumuloy siya sa libreng pabahay sa trabaho nila para makatipid din siya. Iniisip niya na sa paraan na yon, mas makakaipon siya para sa mga anak nila. Binigyan niya na muna ng oras si Emelda para naman kahit paano malaman nito kung ano ang mawawala sa kanya kapag nagtuloy-tuloy siya sa ganong ugali. Sa unang linggo, ayos pa kay Emelda. Medyo natuwa pa nga siya dahil walang pumipigil sa kanya kahit na anong oras siya tumambay sa labas. Hanggang sa ang mga kasama niyang tambay, unti-unti na ring nagkaroon ng sarili nilang buhay. Ang iba, nagkaroon ng trabaho. Ang iba naman, naglaan ng oras para sa pamilya nila. Hanggang sa minsan, mag-isa na lang siya sa tambayan nila. Minsan, wala na siyang nakakalaro sa sugal, lalo na balik na naman sa eskwela ang mga bata. Balik na naman sa pagiging abala ang mga ina. Habang siya, walang ibang inaasikaso. Nagkaroon na rin siya ng utang. Naubos ang pagkain, bayaran na ng renta at ng bills. Wala siyang pinagkakakitaan, kaya wala siyang inaasahan na pera. Kaya tumawag siya sa asawa niya. Han, tulungan mo naman ako. Yung likod ko nananakit na naman. Sabay pa yung tuhod ko. Anong kailangan mo? Bayaran mo yung rent. Wala pa akong sahod. Pinadala ko sa mga bata yung pera dahil bumili sila ng school supplies. Wala akong kahit magkano rito. Yung huli kong pera, naiambag ko sa pagkain namin dito. Ang tuhod ko nananakit talaga ng sobra. Kawawa naman ako rito. Ang dami pang naniningil sa akin. Kung gusto mo, pwede kang mag-apply ng trabaho. Check mo dun sa palengke. Yung bilihan ng itlog dun, meron silang hiring. Kailangan dun ng tindera. Paano nga ako pupunta dun eh? Alam mo na ngang masakit ang tuhod ko. Hindi nga ako gaanong makatayo ngayon. Aray! Narinig mo? Ang lakas ng lagutok, di ba? Pwede pa yan. Yung pilay nga nagtatrabaho eh. Yung mga tao may kapansanan nga kaya magtrabaho. Ikaw pa kaya na malakas naman sana? Kung kailangan mo ng pambayad ng utang, renta at kung ano-ano pa, sa trabaho mo yun makukuha. Wala kang ibang pwedeng asahan kundi ang trabaho. O kaya, humingi ka kina mama mo. Nanghingi nga ako nung nakaraan. Naubos ko na yung pera. Ang sakit talaga ng tuhod ko. Hinilot ko na to eh, mas lalo lang sumakit. Aray ko. Kung nakikita mo lang ako ngayon, maaawa ka talaga sa akin. Hindi talaga ako makalakad. Kaya mo yan. Kung nakakatambay ka sa labas, ibig sabihin, kaya mo yan makarating sa palengke para mag-apply ng trabaho. Sige na, balik na ako sa trabaho ko. Patuloy na iniinda ni Emelda ang sakit niya. Paiba-iba, biglang sumusumpong, biglang mawawala. Kapag sumumpong naman, sobrang sakit naman ito. Dagdag pang problema niya, naputulan na siya ng kuryente. Susunod na ang tubig. At kung hindi siya makakabayad sa upa, sa lansangan siya pupulutin. Hindi lang yon, may mga pinagkakautangan siyang pinagbabantaan na siya. Sunod-sunod na ang dagok sa kanya. Hanggang sa wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang humanap na ng trabaho. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang magbanat ng buto para sa sarili niya. May napasukan siyang trabaho sa palengke. Parang ayaw na niyang magtagal doon dahil masungit ang amo niya. Hindi pwedeng wala siyang ginagawa kahit na walang tao na bibili. Kapag marami namang taong bibili, hindi rin siya pwedeng basta magpahinga. Naranasan niya na ang samot-saring hirap ng buhay bilang trabahante. Kaya nung nagkita ulit sila ng asawa niya, malaki na ang pagsisisi niya.
Ayoko na. Balik ka na sa bahay. Hirap na ako magtrabaho sa palengke. Wala ka pang 1 buwan dun, sumusuko ka na? Hindi ko talaga kaya eh. Bumalik na kayo sa bahay. Pangako ko talaga sa inyo na magiging mabuti na akong ina. Kayo na ang lagi kong uunahin. Pangako ko yan. Saka na, kapag nakita ko talaga na totoo ka sa sinasabi mo. Hirap na hirap pa ako kasi gaya ngayon. Kita mo ba? Namamagayong pa ako. Sobrang sakit niyang kanina. Maawa ka naman sa akin oh. Saka na nga sabi, pwede kasing sinasabi mo lang yan magbabago ka dahil wala kang ibang choice eh. Hindi naman pwedeng ganun. Dapat makikita ko gagawin mo nga yun. Masyado pa maaga. Anong pagbabago ba ang gusto mo? Ang hirap talaga magtrabaho. Matanda na ako. Hindi ka pa matanda. Hindi ka lang talaga nagtanda. Sige na, bumalik na kayo. Kulit mo naman. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka na rin. Ito, may dala akong gamot para sa'yo. Baka sabihin mo, wala akong kwentang asawa. Ito na ha, binila na kita para yung pera na sasahurin mo, ibabayad mo sa mga utang mo at sa mga kung saan-saan pa. May halo ng pagsisisi ang nararamdaman ni Emelda. Hindi niya akalain na magiging ganon kahirap ang buhay kapag siya lang. Iniisip niya pa nga na naging mas madali pa sana kung sa bahay lang siya kikilos. Doon niya unti-unting napagtanto na hindi naman pagiging alila ang pagkilos sa bahay. Hindi naman siya pinahihirapan ng mga anak niya dahil mababait naman ang mga ito. Kung tutuusin, kumikilos pa nga ang mga anak niya. Marunong maglaba, kaya kakaunti na lang sana ang gagawin niya. Pero mas nanaig sa kanya ang pag-iisip niyang mas masarap ang maging tambay. Ngayon na siya na ang kumikilos para magkapera, mas naiintindihan niya ang pagod ng asawa niya. Mas naiintindihan niyang ang hirap pala talaga ng buhay. Pag galing niyang trabaho, uuwi siyang walang pagkain dahil hindi siya nagluto. Paggising niya, siya pa rin ang mag-aasikaso sa sarili niya. Dagdag pa na mas lumalala ang sakit niya na hindi niya naman maipaliwanag kung saan galing. Umabot ng 2 buwan. Nakapagtiis siya sa trabaho niya. Natiis niya ang masungit na amo, ang magulong mga tao. Malaki rin ang naging pagbabago sa kanya. Kapag wala siyang pasok sa trabaho, nasa bahay lang siya, nagpapahinga. Hindi gaya nun, lagi siyang nasa labas, laging nakatambay. Isang araw, wala siyang pasok sa trabaho. Katawagan niya ang anak niya. Bakit yan, Ma? Masakit. Hinihilot ko lang. Nasobrahan yata ako sa pagtayo eh. Ang dami kasing tao nitong mga nakaraang araw. Ray, grabe naman talaga oh. Hindi pa rin po pala gumagaling yan, Ma. Hindi pa nga eh. Mas lumala pa nga yata. Ewan ko ba? Siguro, masasanay din tong katawan ko sa pagtatrabaho. Ipatigin niyo na lang po kaya ulit yan. Magpapahilot na lang siguro ako. Sa susunod na day off ko, papahilot ko to. Magtatawag na lang ako ng manghihilot dito sa bahay. O ano, kumusta naman kayo dyan? Ayos naman po, Ma. Ingat ka po palagi dyan, ha? Oo, kayo rin ah. Sana makita ko na kayo. Sabi ng papa nyo, sa bakasyon pupunta kami dyan. Magbabati na po ba kayo ni Lola? Sana nga anak. Tagal na naming di nagkikita eh. Huling kita namin, baby pa si Bunso. Kaya nga po, naaalala ko kapag luluwas dito sa Mindoro, kami lang ni na Papa. Sana nga po maging maayos na kayong dalawa. Maging maayos na po kayo. Maging maayos na po ang pamilya natin. Sana nga. Sana nga. Ay, ayun lang. Ang lakas talaga lumagutok ng buto ko. Ay, grabe naman talaga oh. Sige na anak. Tatawag na lang ako mamaya. Kahit na kumikilos na sa bahay at trabaho si Emelda, mas lalo pa ring sumasakit ang kung ano-ano sa katawan niya. Sinubukan niya yung ipahilot, pero ganun pa rin. Nananakit, nawawala, babalik. Pero mukhang natutunan na rin niyang magtiis. Wala naman na siyang ibang magagawa dahil tila ba parusa na yon sa kanya. Ang kailangan niya lang gawin, magpatuloy sa buhay para maging maayos na sila ng pamilya niya. Ilang buwan na ang lumipas,
Dumating na ang araw kung saan magbabakasyon na sila sa lugar ng mga magulang ni Gary. Huwag na kaya akong magpunta. Ikaw na lang. Hintayin ko na lang yung mga bata rito. Bakit naman? Wala naman. Baka kasi galit pa rin sa akin ang nanay mo. Alam mo naman yun. Kausapin mo na lang. Matanda naman na yun eh. Siguro naman mas nakakaintindi siya. Lalo na kung may pagbabago naman na sa'yo. Mahalata naman niya yun eh. Sumama ka na. Huwag ka nang pabebe. Pabebe talaga? Alam mo, iniisip ko kung lumipat na lang yata ako ng trabaho. Doon na lang muna tayo sa Mindoro. Pwede ba yun? Oo naman. Pwede ako magpatulong kay tatay ko. Marami kaming kamag-anak doon. Pwede ako makakita ng trabaho. Ako na lang pala yung babalik dito. Paano yung mga bata? Kasi mahihirapan nga naman sila kung palipat-lipat sila ng eskwela. Mas magulo yun. Doon tayo titira. Ano sa tingin mo? Kasama ako? Malamang, asawa kita eh. May trabaho ako rito. Sa bahay ka na lang magtrabaho. Ako na lang magpapasahod sa'yo. May kasama pang kiss. Sus, ayan ka na naman. Hindi ka na makakatambay noon. Kasi yung mga tao doon lagi may ginagawa. Wala na akong kalaro ng bingo. Tayo na lang maglaro. Umayos ka nga dyan. Ikaw ha, ang kulit mo. Ayusin na nga natin yung mga gamit natin para makaalis na tayo. Isusumbong kita sa nanay mo kasi ang kulit mo. Kahit nakabado si Emelda na makita ulit ang kanyang biyenan, sumama pa rin siya. Hanggang sa nakarating na sila ng Mindoro. Kahit pa sabihin na hindi naging mabuting ina si Emelda, bakas pa rin sa kanyang mga anak ang pananabik na makasama siya. Masaya sila hanggang sa muling nagkausap sina Emelda at ang biyenan niya. Nay, sorry po sa dati nating awayan ha. Pasensya na ho kayo kung hindi rin ako naging mabuting asawa at ina. Pero ngayon, pangako po, mas pagbubutihin ko palalo para maging maayos ang pamilya namin ni Gary. Ay, Ray, ang sakit. Uy, grabe naman yun. Bigla talagang lumalagotok ang buto ko. Mamaya, masakit na naman to. Ganito nangyayari sa akin eh. Kailangan mahilot agad. Ay, ang sakit. Ay. Humingi rin ng tawad ang ina ni Gary. May sinasabi siyang hindi maintindihan. Basta ang alam lang nila, nagkaayos na ang lahat. Wala nang samaan ng loob na ilang taon na nilang bitbit. Maging si Clarissa, napatawad na ang ina. Habang naroon sila, naipapakita na ni Emelda na nagbago na nga sila. Masaya ang mga anak niya dahil sa wakas daw natupad na ang lagi nilang dinarasal. Habang naroon din si Emelda, may pinapainom sa kanya ang kanyang biyenan. Hindi niya alam kung ano yon. Wala namang lasa pero sinasabi sa kanya na gamot yon. Naniniwala naman siya dahil simula nung uminom siya noon, nagsimula na ring gumaling ang mga iniinda niyang sakit sa katawan. Hindi na mabilis tumunog ang mga buto niya. Hindi na rin yun namamaga na nagiging dahilan para makaramdam siya ng sobrang sakit. Ang hindi niya alam, ang pinapainom sa kanya ng biyenan niya, gamot sa kulam na naibigay sa kanya. Noong nagtalo kasi silang dalawa, pinakulam siya nito dahil sa sobrang tamad niya at sa pagiging tambay niya. Parusa raw yon sa kanya para matuto siya. Pero hindi naman yung kulam na yon ang nagbigay ng pagkatuto sa kanya, kundi ang isang sitwasyon ng pagkawala sa kanya ng pamilya niya. Mas matututunan niya palang magbago kapag iniwan na siya ng mga taong pagod na magtiis sa kanya. Nagkaroon sila ng bagong buhay sa Mindoro, kung saan gumawa sila ng bahay mula sa lupa na bigay ng ama ni Gary. Hindi na ulit pinagtrabaho ni Gary ang asawa niya at sa huli, naging mabuti ng ina si Emelda. Iniwan niya na ang pagiging tambay. Mas lalo niyang pinahalagahan kung ano ang meron sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Minsan talaga, may mga taong hindi nila alam kung ano ang mali nilang ginagawa dahil akala nila hindi na sila iiwan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Gaya ng mga tambay na asawa. Sanay silang laging may naghihintay, may nakahanda ng pagkain at may sumasalo sa mga responsibilidad na dapat ay ginagawa rin nila.
Kaya habang tumatagal, nakakaligtaan nilang pahalagahan ang pamilya nila. Hindi masama ang magpahinga, makipagkwentuhan o magkaroon ng oras para sa sarili. Pero kapag ang sariling pamilya ay palaging huling pinipili, kailangan ng tingnan kung saan nagkukulang. Dahil hindi habang buhay ay may taong magtitiis at paulit-ulit na iintindi. Tandaan natin, ang pagiging asawa ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kasama sa buhay. May kasama itong responsibilidad. May mga anak na nangangailangan ng gabay. May asawang umaasa na may katuwang siya. At may tahanang kailangang alagaan. Hindi kailangang maging perpektong asawa o ina. Ang kailangan lang, matutong unahin at piliin ang responsibilidad kaysa sa maging tambay sa lansangan. Huwag hintayin na mapagod ang pamilya bago makita ang halaga nito. Kaya huwag maging tambay na asawa. Kayo ba mga apo? Nakakilala na ba kayo ng asawa na laging nakatambay at napapabayaan na ang responsibilidad sa pamilya? Ibahagi nyo na sa amin ang inyong sariling karanasan, komento at opinyon. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay mga apo.